Isang mainit na pagbati para sa inyo. Ang video na ito ay karugtong ng aming serye ng video na pinamagatang Ang Pinakasamang Babae sa Kasaysayan. Sa pagpapatuloy, isa pang babaeng serial killer, ang tinulungan ang kanyang mister na manggahasa at pumatay ng 3 kabataang babae. Isa sa biktima ay ang kanyang sariling batang kapatid na babae. Noong Desyembre ng 1990, ang veterinary technician na si Carla Homolka ay nagnakaw ng isang bote ng mga gamot na pampakalma mula sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Isang gabi, habang nagho-host ang kanyang pamilya ng isang dinner party, pinainom niya ng droga ang kanyang 15 anyos na kapatid na babae. Dinala siya sa basement, sa kanyang nobyong si Paul Bernardo bilang isang birhen inihain. Mula noon, lalo tumindi ang sadistang gawa ni Carla Homolka at Paul Bernardo. Nagsimula sila ng torture na tumagal ng maraming taon at pumatay ng ilang teenager na babae, kasama ang kapatid ni Homolka, bago sila tuluyang nahuli noong 1992. Nang matuklasan ang kanilang mga krimen, gumawa si Carla Homolka ng isang kontrobersyal na kasunduan sa mga tagayusig at nagsilbi ng 12 taon sa bilangguan para sa krimeng pagpaslang, habang si Paul Bernardo ay nakakulong peren hanggang ngayon. Gayunpaman, makalipas ang 30 taon, kasunod ng nakakagulat na paglilitis at kontrobersyal na kasunduan, lumabas si Carla Homolka noong ika-4 ng Hulyo taong 2005, at namuhay ng malaya. Maraming mga eksperto ang naniniwala na si Carla Homolka ay palaging may mga sociopathic tendencies, hanggang sa huling bahagi ng kanyang pagka-teenager. Ang mapanganib na ugali ni Homolka ang nagsiwalat ng kanilang mga sarili. Sa kanyang maagang buhay, si Homolka ay isang normal na bata. Ipinanganak noong ika-4 ng Mayo taong 1970, siya ay lumaki sa Ontario, Canada sa isang maayos na pamilya at pinakamatanda sa 3 anak na babae. Naaalala siya ng kanyang mga kaibigan sa paaralan bilang matalino, kaakit-akit, sikat, at mahilig sa hayop. Sa katunayan, nang makatapos siya sa high school, nagsimula siyang magtrabaho sa isang lokal na klinika ng veterinaryo. Ngunit pagkatapos, sa isang nakamamatay na paglalakbay sa kalagitnaan ng tag-araw sa isang kombensyon NN veterinaryo sa Toronto noong 1987, nakilala ng 17 taong gulang na si Homolka ang 23 taong gulang na si Paul Bernardo. Nag-ugnay agad ang dalawa at hindi na mapaghihiwalay. Sina Carla Homolka at Paul Bernardo ay nagkasundo sa sadomasochism kung saan si Bernardo ang Panginoon at si Homolka bilang ang alipin. Ang ilan ay naniniwala na si Homolka ay pinilit ni Bernardo na gawin ang mga karumal-dumal na krimen na kalaunan ay nagdala sa kanya sa bilangguan. Iginiit na si Homolka ay isa lamang sa mga biktima ni Bernardo. Ngunit ang iba ay naniniwala na si Carla Homolka ay kusang pumasok sa relasyon at siya ay isang sadista at utak kriminal. Pero ang hindi maitatanggi ay kusang loob ni Carla Homolka na ialay ang sarili niyang kapatid kay Bernardo. Tila nagalit si Bernardo dahil hindi na pala birhen si Homolka nang magsama sila. Kaya upang makabawi, inutusan umano niya si Homolka na dalhin sa kanya ang isang birhen na batang babae. Pinili ni Homolka ang sariling kapatid na si Tammy. Noong ika-23 ng Desyembre taong 1970, nag-host ng holiday party ang pamilya ni Carla Homolka. Maaga ng umagang iyon, nagnakaw si Homolka ng mga vial ng sedatives mula sa opisina ng veterinaryo kung saan siya nagtatrabaho. Noong gabing iyon, nilagyan niya ng halcyon ang eggnog ng kapatid niya at dinala siya pababa sa kwarto kung saan naghihintay si Bernardo. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na dinala ni Homolka ang kanyang kapatid kay Bernardo. Noong Hulyo, nilagyan nila ni Bernardo ng Valium ang spaghetti dinner ng dalagita, ngunit 1 minuto lang nagahasa ni Bernardo ang nakababatang kapatid dahil nagising ito agad. Kaya naman mas naging maingat ang Ken at Barbie killers sa ikalawang pagkakataon, at hinawakan ni Bernardo ang isang basahan na pinahiran ng halothane hanggang sa mukha ni Tammy nang dinala siya sa kwarto noong holiday night, at ginahasa siya habang siya ay walang malay. Malamang dahil sa droga, nagsuka si Tammy habang walang malay at pagkatapos ay nabulunan hanggang sa mamatay. Nilinis at binihisan nina Bernardo at Homolka ang kanyang katawan, inihiga siya sa kama, at sinabing nasuka siya sa kanyang pagtulog. Dahil dito ang kanyang pagkamatay ay sinabing isang aksidente.
Sa kabila ng trahedya ng kanyang pamilya, ikinasal sina Homolka at Bernardo makalipas ang 6 na buwan sa isang marangyang seremonya malapit sa Niagara Falls. Iginiit umano ni Bernardo na si Homolka ay sumumpa na mahalin, parangalan, at sundin siya. Sumang-ayon din si Carla Homolka na bigyan si Bernardo ng mga batang biktima. Niregaluhan ni Homolka ang kanyang asawa ng isa pang 15 taong gulang na batang babae, isang manggagawa sa pet shop na nakilala ni Homolka sa pamamagitan ng kanyang gawaing veterinaryo. Noong ika-7 ng Hunyo taong 1971, ilang sandali matapos ang kanilang kasal, inimbitahan ni Homolka ang babae, na kilala lamang bilang Jane Doe, sa isang girls' night out. Gaya ng ginawa ng mag-asawa kay Tammy, tinimplahan ni Homolka ang inumin ng dalaga at inihatid siya kay Bernardo sa bagong tahanan ng mag-asawa. Sa pagkakataong ito, ginahasa mismo ni Homolka ang babae bago si Bernardo. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang dalaga sa pagsubok, ngunit dahil sa droga ay hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya hanggang sa kalaunan. Isang linggo pagkatapos ng panggagahasa kay Jane Doe, natagpuan ni Paul Bernardo at Carla Homolka ang kanilang penultimate na biktima, isang 14 anyos na batang babae na nagngangalang Leslie Mahaffey. Naglalakad si Mahaffey pauwi isang gabi nang mapansin siya ni Bernardo mula sa kanyang sasakyan at huminto ito. Nang pigilan siya ni Mahaffey para humingi ng sigarilyo, kinaladkad siya nito papasok sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ng mag-asawa. Doon, siya at si Homolka ay nagpatuloy sa paulit-ulit na panggagahasa at pagpapahirap kay Mahaffey habang kinukunan ng video kasabay ng kanta nila Bob Marley at David Bowie sa background. Ang videotape ay itinuring na masyadong nakakagambala upang ipakita sa paglilitis, ngunit pinayagan ang audio. Dito, maririnig si Bernardo na nagtuturo kay Mahaffey na magpasakop sa kanya habang siya ay sumisigaw sa sakit. Sa isang punto, maririnig si Mahaffey na nagkomento na ang blindfold na inilagay ni Homolka sa kanyang mga mata ay dumulas at na maaaring makita niya ang mga ito at makilala sila. Dahil sa ayaw na mangyari iyon, ginawa ni Bernardo at Homolka ang kanilang unang sinadyang pagpatay. Nilagyan ng droga ni Homolka ang batang babae tulad ng ginawa niya sa nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbigay ng nakamamatay na doses. Pumunta si Bernardo sa lokal na tindahan ng hardware at bumili ng ilang sako ng semento na ginamit ng mag-asawa para isemento ang pira-pirasong bahagi ng katawan ni Leslie Mahaffey. Pagkatapos, itinapon nila ang mga blok na puno ng katawan sa lawa. Nang maglaon, ang isa sa mga blok na ito ay lumubog sa baybayin ng lawa at magpapakita ng isang orthodontic implant, na magpapakilala kay Mahaffey bilang ikatlong biktima ng pagpatay ng mag-asawa. Gayunpaman, bago iyon mangyari, isa pang teenager na babae ang mabibiktima ng mamamatay tao na duo noong 1992, isang 15 taong gulang na nagngangalang Kristen French. Tulad ng ginawa nila kay Leslie Mahaffey, kinuna ng video ng mag-asawa ang kanilang sarili na ginahasa at pinahihirapan siya at pinilit siyang uminom ng alak at magpasakop hindi lamang sa mga sexual na hilig ni Bernardo kundi pati na rin sa Homolka. Sa pagkakataong ito, lumilitaw na sinadya ng mag-asawa na patayin ang kanilang biktima mula sa pagsisimula dahil hindi kailanman nakapiring si French. Natagpuan ang bangkay ni Kristen French noong Abril ng 1992. Hubot-hubad siya sa isang kanal sa gilid ng kalsada at pinutol ang kanyang buhok. Nang maglaon, inamin ni Homolka na ang buhok ay hindi ginupit bilang isang tropeyo, ngunit sa pag-asang mas magiging mahirap para sa pulisya na makilala siya. Noong Desyembre ng 1992, pinalo ni Paul Bernardo si Homolka gamit ang isang metal na flashlight, na malubhang nabugbog at nadala siya sa ospital. Pinalaya siya matapos igiit na naaksidente siya sa sasakyan, ngunit inalerto ng mga kainahinalang kaibigan niya ang kanyang tiyahin at tiyuhin na maaaring may foul play. Samantala, hinahanap ng mga awtoridad ng Canada ang tinatawag na Scarborough Rapist at nakaramdam ng tiwala na natagpuan nila ang kanilang kriminal kay Paul Bernardo. Pagkatapos sinuri ang DNA at fingerprint, tumugma ito. Sa panahong iyon ng pagtatanong, nalaman ni Homolka na si Bernardo ay nakilala bilang ang rapist, at para protektahan ang sarili, inamin ni Homolka sa kanyang tiyuhin na si Bernardo ay inabuso siya, at si Bernardo lang ang Scarborough Rapist at na siya ay nasangkot sa ilan sa kanyang mga krimen.
Sa takot, iginiit ng pamilya ni Homolka na pumunta siya sa pulisya, na sa huli ay ginawa niya. Kaagad, sinimulan ni Homolka na ipaalam sa pulisya ang mga krimen ni Bernardo, kabilang ang mga nagawa niya bago sila magkakilala na ipinagmalaki niya sa kanya. Habang hinahalughog ang kanilang bahay, gumala ang abogado ni Bernardo at kinuha ang humigit kumulang 100 audio tapes mula sa likod ng isang light fixture kung saan na-i-record ng mag-asawa ang kanilang mga karumal-dumal na krimen. Itinago ng abogado ang mga tip na yon. Sa korte, sinabi ni Homolka na labag sa loob niya ang lahat at inabuso siya at hindi makawala sa kasuklam-suklam na mga pekane ni Bernardo. Hiniwalayan ni Homolka si Bernardo sa panahong ito at maraming mga hurado ang naniwala na si Homolka ay talagang isang biktima. Nakamit niya ang isang plea bargain noong 1993 at nasentensyahan ng 12 taon sa bilangguan na karapat-dapat para sa parol pagkatapos ng 3 taon ng mabuting pag-uugali. Itinuring ng Canadian press ang desisyong na ito na "deal with the devil". Ngayon siya ay nabubuhay sa isang ganap na naiibang buhay. Siya ay nanirahan ng comfortable sa Quebec kung saan siya ay bahagi ng isang tahimik na komunidad at mga voluntaryo sa isang lokal na paaralang elementarya. At iyon ang kwento, at umaasa kami na si Karla Homolka ay ganap na nagbago ng kanyang landas, at sana walang sumunod sa kanyang landas. Manatiling ligtas sa lahat ng oras mga kaibigan. Gawin nating masaya at ligtas ang planetang ito. Please like, share and subscribe.